Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Kara at Rafael. May mga araw nagigising ka na lang at pakiramdam mo, pagod ka na kahit wala ka pang ginagawa. Ganoon ang umagang iyon para kay Kara Villanueva. Tahimik ang maliit niyang inuupahang apartment. Walang music, walang notification. Tanging tunog lang ng electric fan at ang mahinang paghinga niya habang nakatitig sa kisame. Katatapos lang ng isang linggong puno ng rejection. Rejection sa trabaho. Rejection sa mga email na hindi man lang sinagot. Rejection sa mga pangakong akala niya noon ay siguradong mangyayari. Dati, may direksyon ang buhay niya. May plano. May pangarap. Ngayon, ang hawak na lang niya ay isang cellphone na paulit-ulit niyang tinitingnan, umaasang may tatawag o magme-message. Kahit isang interview man lang. Pero wala. Bumangon si Kara at dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Payak ang muka. Walang makeup. Bahagyang namamaga ang mata dahil sa kakaiyak kagabi. Okay, lang, bulong niya sa sarili. Kaya ko to! Ilang beses na niyang sinabi iyon sa loob ng linggong iyon. At kahit parang hindi na siya sigurado kung totoo pa, pinipilit niyang maniwala. Lumabas siya ng apartment at naglakad papunta sa pinakamalapit na kafe. Hindi dahil may extra siyang pera, kundi dahil iyon ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na normal pa rin ang mundo. Isang kape lang, isang sandaling pahinga. Umupo siya sa isang sulok, malapit sa bintana. Tahimik, payapa. Hanggang sa may biglang tumigil sa harap ng mesa niya. Excuse me, napatingala si Kara. Isang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Matangkad, maayos ang suot. Mukhang hindi basta-basta ang dating. May kakaibang kumpiyansa sa tindig nito. Hindi mayabang, hindi rin pilit. Parang sanay lang talaga siyang mapansin. May problema po ba? Maingat na tanong ni Kara. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang nagpaangat ng tibok ng puso niya. Pasensya na, sabi nito. May kailangan lang akong gawin. Bago pa man siya makapagtanong kung ano iyon, may biglang lumapit na isang babae mula sa likuran ng lalaki. Mukhang elegante, mukhang mayaman, mukhang galit. Rafael? Mariing tawag ng babae. Nanlaki ang mata ni Kara. Rafael? Biglang inilapag ng lalaki ang kamay nito sa balikat niya. At sa kanya sinabi ang mga salitang tuluyang nagpatigil sa mundo ni Kara. Love, please, pag-usapan natin ito mamaya. Andito asawa ko. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Asawa? Halos pabulong na tanong ng babae. Hindi pa kami kasal, mabilis na sagot ng lalaki. Pero engaged na kami at nagdadalang tao siya. Parang nabingi si Kara. Ano raw? Bago pa siya makapagsalita, nakita niyang namutla ang babae. Engaged? Buntis? Tumitig ito kay Kara mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung totoo ang narinig. Walang nagawa si Kara kundi mapatitig pabalik. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. At bago pa man siya makabawi, mabilis nang umalis ang babae, halatang galit at gulat. Nanatiling tahimik ang kafe. Parang walang nangyari. Pero para kay Kara, parang gumuho ang buong umaga niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng lalaki sa balikat niya. Excuse me, mariing sabi niya. Ano yon? Huminga ng malalim ang lalaki. I'm sorry, agad nitong sabi. Hindi ko sinasadya na madamay ka.
Hindi mo sinasadya? Tumaas ang boses ni Kara. Sinabi mong asawa mo ako at buntis pa! Napayuko ang lalaki. Alam ko, mali, at may utang akong paliwanag. Tahimik silang dalawa ng ilang segundo. Naririnig ni Kara ang tibok ng puso niya. Umupo ka muna, sabi ng lalaki. Please. Nag-alinlangan si Kara. Pero sa halip na umalis, naupo ulit siya. Siguro dahil gusto niyang maintindihan. Siguro dahil galit siya. O baka dahil may kung anong parte sa kanya ang gustong malaman kung paano siya napasok sa ganitong kaguluhan. Ako si Rafael de Vega, pakilala ng lalaki. At hindi ka talaga asawa ko. Wow! Sarcastic na sagot ni Kara. Buti naman. May dahilan kung bakit ko ginawa yon. Seryoso niyang sabi. Hindi ako interesado. Mabilis na sagot ni Kara. Hindi ko kailangan ng drama. Tumango si Rafael. Naiintindihan ko, pero makinig ka muna. Tumahimik si Kara. Kanina, simula ni Rafael. Nakatakas ako sa isang blind date na inayos ng pamilya ko. At kung hindi kita nakita, baka ngayon may kasama akong babaeng hindi ko naman mahal. Napangiti si Kara ng mapait. So ginamit mo ako? Hindi kita pinili dahil madali ka. Agad na sagot ni Rafael. Pinili kita dahil natural ka. Hindi ka parte ng mundo ko at hindi ka nila kilala. Tumango si Kara ng marahan. At ano ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Rafael. Parang pinag-iisipan kung tama bang sabihin ang susunod. May iaalok ako sa'yo. Napakunot noo si Kara. Ano? Magpanggap kang fiancé ko? Natahimik ang mundo niya. Ha? Temporary lang. Mabilis na dagdag ni Rafael. May kontrata, may kondisyon, may bayad. Tumawa si Kara. Isang maikling tawa na puno ng disbelief. Akala ko tapos na ang araw ko, sabi niya. Pero mukhang mas lalo palang gumulo. Tanggapin mo muna, sabi ni Rafael. Pag-isipan mo, walang pilitan. Tinitigan siya ni Kara. Matagal, tahimik. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Isang estranghero, isang kasinungalingan, isang alok na hindi dapat tanggapin. At doon nagsimula ang kontratang hindi niya alam na babago sa buong buhay niya. Hindi agad umalis si Kara Villanueva sa kafe matapos sabihin ni Rafael de Vega ang alok niya. Hindi rin siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa tasa ng kape sa harap niya, kahit malamig na iyon. Parang doon niya ibinuhos ang lahat ng gulong nasa isip niya. Magpanggap na fiancé, temporary. May kontrata, may bayad. Kung tutuusin, kahit sa pelikula, matatawa siya sa ganitong eksena. Pero ngayon, siya mismo ang nasa loob ng kwento. Alam kong absurd, basag sa katahimikan ang boses ni Rafael. At hindi ko inaasahang papayag ka agad. Good? Malamig na sagot ni Kara. Dahil hindi ako papayag. Tumango si Rafael, parang inaasahan na niya ang sagot. Okay? Napakunot noo si Kara. Okay? Yun na yun? Hindi kita pipilitin, sabi ni Rafael. Pero gusto kong maintindihan mo muna kung bakit. Huminga ng malalim si Kara. May parte sa kanya na gustong tumayo at umalis. Pero may isa ring parte na gusto pang marinig ang paliwanag. Sige, sabi niya. Pero mabilis lang. Tumango si Rafael. Ang pamilya ko, simula niya, ay may kontrol sa halos lahat ng aspeto ng buhay ko. Lalo na pagdating sa personal na desisyon. Napangiti si Kara ng mapait. So isa ka ring biktima ng expectations. Hindi ako biktima, sagot ni Rafael. Sanay lang ako, pero pagdating sa pag-aasawa, ayoko na. Napatingin si Kara sa kanya. Bakit? Dahil hindi ako naniniwala sa mga relasyon na pinipilit. Diretsong sagot ni Rafael. Gusto kong piliin kung sino ang papasukin ko sa buhay ko. Tahimik si Kara. Ngayon, patuloy niya,
Hinihingan ako ng patunay na settled na ako. Stable, hindi impulsive, hindi nag-e-enjoy lang sa buhay. Tumango si Kara ng marahan. At ang solusyon mo, sabi niya, ay gumamit ng estranghero. Hindi kita tinawag na estranghero, sagot ni Rafael. Tinawag kitang fiancé. Mas malala yon, sagot ni Kara. Bahagyang nangumiti si Rafael. I deserve that. Huminga ng malalim si Kara. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo, sabi niya. Umayos ng upo si Rafael. Magiging engaged tayo, sa papel at sa harap ng pamilya ko. Walang legal na kasal, walang tunay na commitment. Pero may kontrata, dagdag niya. Kondisyon, dugtong ni Kara. Oo, sagot ni Rafael. Kinuha niya ang folder na dala niya at inilapag sa mesa. Hindi pa binubuksan. Una, sabi niya, 6 months lang. 6 na buwan? Ulitan ni Kara. Pagkatapos noon, sagot ni Rafael, tapos na ang lahat, walang obligasyon. Pangalawa, patuloy niya, hindi kita pipilitin sa kahit ano. Walang physical relationship. Walang hinihinging kapalit bukod sa pagpapanggap. Napatingin si Kara sa kanya, tila sinusukat kung seryoso. At pangatlo, dagdag ni Rafael, sasagutin ko ang lahat ng gastos mo sa loob ng 6 na buwan. Tirahan, pang-araw-araw at may allowance ka. Tahimik ang kafe. Parang mas lalong bumigat ang hangin. Binabayaran mo ako, mababang sabi ni Kara. Hindi, mabilis na sagot ni Rafael. Binabayaran ko ang papel na gagampanan mo. Tumawa si Kara, pero walang saya. Parang pareho lang yon. Huminga ng malalim si Rafael. Hindi kita tinatrato bilang bagay, sabi niya. Kung ayaw mo, tatanggapin ko. Tumayo si Kara. Ayaw ko, diretsong sabi niya. Tumango si Rafael. Okay. Pero bago siya tuluyang makalakad palayo, nagsalita ulit si Rafael. Pero bago ka umalis, sabi niya, gusto kong malaman mo kung bakit kita kinausap. Tumigil si Kara. Hindi siya lumingon. Hindi dahil maganda ka, sabi ni Rafael. Hindi dahil convenient ka. Humarap si Kara sa kanya. Kung hindi, dahil nung sinabi kong engaged tayo, sagot ni Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na nagsisinungaling ako sa sarili ko. Nanahimik si Kara. Pero hindi ibig sabihin noon na gagamitin kita, dagdag niya. Ibig sabihin lang, ikaw ang tamang tao para sa papel na yon. Tahimik silang dalawa. Hindi na nagsalita si Kara. Lumakad siya palabas ng kafe. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa alok, kundi dahil sa sarili niyang sitwasyon. Pagdating sa apartment, bumungad sa kanya ang katahimikan. Walang tawag, walang email, walang balita. Naupo siya sa kama at inilabas ang cellphone. May missed call mula kay Rowena. Ang ate niya, tinawagan niya ito. Kara! Bungad agad ni Rowena. May balita ka na ba? Umiling si Kara kahit hindi siya nakikita. Wala pa, ate. Tahimik sandali ang kabilang linya. Kumusta ka? Mahinang tanong ni Rowena. Ayaw sanang umiyak ni Kara, pero parang hindi na niya napigilan. Ayos lang, pilit niyang sabi. Kara, marahang sabi ni Rowena. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi. Napapikit si Kara. May utang pa tayo, patuloy ni Rowena. At si Mama, ayaw niyang ipakita pero alam kong nag-aalala siya. Naramdaman ni Kara ang bigat ng mundo sa balikat niya. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang nakaupo. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni Rafael. 6 months. Walang commitment. May bayad. Hindi iyon pangarap. Hindi rin iyon pagmamahal. Pero iyon ang solusyon. Kinabukasan, bumisita siya sa bahay ng ina niyang si Esther. Tahimik ang bahay. Simple, punong-puno ng alaala. Anak, bungad ni Esther nang makita siya. Kumusta ka? Ngumiti si Kara.
Ayos lang ma. Tumango si Esther, pero halatang alam nito na hindi totoo. Kara, marahang sabi ng ina. Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Napangiti si Kara. Pilit. Kinagabihan, bumalik siya sa apartment. Tahimik ulit. At doon niya kinuha ang card na iniwan ni Rafael sa mesa kanina. Nakasulat ang pangalan nito. At isang numero. Matagal niyang tinitigan ang card. Ito ang alok na hindi niya dapat tanggapin. Ito ang kasinungalingang hindi niya dapat pasukin. Pero minsan, kapag wala ka ng choice, ang mali ang nagiging pansamantalang tama. Hinawakan niya ang phone. Huminga ng malalim. At tinawagan ang numero ni Rafael de Vega. Hello, sagot ng lalaki. Tahimik si Kara saglit. Pag-uusapan natin yung kontrata, sabi niya. At doon, tuluyang nagsimulang pumasok si Kara sa isang kasunduang hindi niya alam kung paano lalabasan. Hindi agad nagkita sina Kara Villanueva at Rafael de Vega matapos ang tawag. Walang agarang plano. Walang eksaktong oras. Parang parehong alam nilang hindi ito simpleng usapan na pwedeng idaan sa kape at ngiti. Para kay Kara, ang bawat oras na lumilipas ay parang unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil excited siya, kundi dahil natatakot. Takot sa maling desisyon. Takot sa sarili niyang pangangailangan. Takot na baka sa dulo, siya na naman ang talo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang apartment. Pero maingay ang isip niya. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Nandoon pa rin ang pangalan ni Rafael sa recent calls. Hindi niya pa binubuksan ang folder na iniwan nito. Parang ayaw niyang makita kung gaano kadetalye ang kasunduan. Parang ayaw niyang aminin sa sarili niya na seryoso talaga ang lahat. Lumabas siya para maglakad. Walang direksyon. Gusto lang niyang mapagod ang katawan niya para huminto ang isip. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang tindahan ng damit. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng sarili niya. Payak, tahimik, isang babaeng walang siguradong kinabukasan. Ganito na lang ba palagi? Bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa apartment, tumunog ang cellphone niya. Isang message mula kay Rowena. Kara, pupunta kami ni Andres mamaya. Kumusta ka? Hindi agad siya sumagot. Pagdating ni na Rowena at Andres, tahimik si Kara. Naglatag ng pagkain ng ate niya, pero halatang may gusto itong itanong. Kara, maingat na bungad ni Rowena. May nangyari ba? Umiling si Kara. Wala, sagot niya. Pagod lang. Tahimik si Andres, pero mapanuri ang mga mata nito. May interview ka na ba ulit? Tanong niya. Umiling si Kara. Wala pa. Nagkatinginan sina Rowena at Andres. Kara, seryosong sabi ni Rowena. Hindi ka namin pinipressure, pero kailangan nating magplano. Huminga ng malalim si Kara. Alam ko, sagot niya. Alam ko naman. Hindi ka nag-iisa, dagdag ni Andres. Nandito kami. Ngumiti si Kara, pero mabigat ang loob niya. Kung nandyan sila, bakit pakiramdam niya nag-iisa pa rin siya? Pag-alis ni na Rowena at Andres, bumalik ang katahimikan. At doon niya muling kinuha ang folder. Dahan-dahan niyang binuksan. Malinis ang laman. Propesyonal. Parang kontrata sa negosyo. 6 na buwan. May malinaw na rules. May malinaw na hangganan. Walang emosyon. Walang pangako. Parang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang hinahanap ng puso niya. Napahinga siya ng malalim. Ito ang alok na hindi niya pinangarap. Pero ito rin ang alok na pwedeng magligtas sa kanya sa ngayon. Kinagabihan, tumawag si Esther, ang ina niya. Kara, mahinang sabi ng ina. Kumain ka na ba? Opo ma, sagot niya. Tahimik sandali ang linya. Anak, patuloy ni Esther.
Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Ngayon, napapikit si Kara. Hindi ko man maibibigay lahat, sabi ng ina. Pero sana wag mong isipin na wala kang halaga kapag nahihirapan ka. Tumulo ang luha ni Kara. Ma, mahina niyang sabi. Natatakot ako. Sa ano? Tanong ng ina. Sa maling desisyon, sagot niya. Sa pagpili ng madali kaysa tama. Tahimik si Esther sandali. Kara, marahang sabi nito. Minsan, ang tamang desisyon ay hindi agad klaro. Minsan, ginagawa lang natin ang kaya natin para mabuhay. Pagkatapos ng tawag, naupo si Kara sa sahig. Iyak siya ng iyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na siyang maging matatag. Kinabukasan, nag-message si Rafael. We should talk. In person. Matagal bago siya sumagot. Okay? Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Hindi sosyal, hindi rin pangkaraniwan. Nakaayos si Rafael pero hindi kasing formal ng unang beses. Salamat sa pagpunta, sabi nito. Tumango si Kara. Diretso na tayo, sabi niya. Ayaw kong patagalin. Tumango si Rafael. Iyon din ang gusto ko. Inilabas ni Kara ang folder at inilapag sa mesa. Nabasa ko, sabi niya. At? Tanong ni Rafael. Malinaw, sagot niya. Masyadong malinaw, tumango si Rafael. Kung may gusto kang baguhin, sabi nito, pwede nating pag-usapan. Huminga ng malalim si Kara. May isa akong kondisyon, sabi niya. Tama lang, sagot ni Rafael. Tigil agad kapag sinabi kong stop, diretsong sabi ni Kara. Walang tanong, walang pilitan, tumango si Rafael. Agreed. Pangalawa, patuloy niya. Ayokong ipahiya. Ayokong gawing biro sa pamilya mo. Hindi mangyayari yon, sagot ni Rafael. Pangatlo, dagdag niya. Walang personal feelings. Napatingin si Rafael sa kanya. Deal, sabi nito nang walang pag-aalinlangan. Tahimik silang dalawa. At panghuli, sabi ni Kara. Kapag natapos ang 6 na buwan, aalis ako. Walang drama. Tumango si Rafael. Malinaw. Tahimik sandali. Bakit ka pumapayag? Tanong ni Rafael. Napangiti si Kara, mapait. Hindi dahil gusto ko, sagot niya. Kundi dahil kailangan ko. Tumango si Rafael. Salamat sa pagiging tapat. Inilabas niya ang ballpen. Hindi agad kinuha ni Kara. Tiningnan niya ang papel. Tiningnan niya ang pangalan niya sa itaas. Ito ang desisyong binuo ng takot. Hindi ng pagmamahal. Hindi ng pangarap. Ngunit minsan, ang takot ang nagtutulak sa atin para magpatuloy. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. At sa isang iglap, pinirmahan niya ang kontrata. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung iniligtas niya ang sarili niya. O tuluyan na niyang inilagay ang puso niya sa panganib. Hindi handa si Kara Villanueva sa mundo na bubungad sa kanya. Kahit pa may kontrata na siyang hawak. Kahit pa malinaw ang bawat kondisyon. Kahit pa paulit-ulit niyang sinabi sa sarili niya na pagpapanggap lang ito. Iba pa rin pala kapag mismong naroon ka na. Tumigil ang itim na sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Mataas, tahimik. May nakatatak na pangalan sa bakal na parang hindi basta-basta binubuksan para sa kung sino lang. Tahimik na nakaupo si Kara sa loob ng sasakyan. Magkasalubong ang mga kamay niya sa kandungan. Hindi niya namalayang bahagyang nanginginig ang mga daliri niya. Relax, mahinang sabi ni Rafael de Vega mula sa kabilang upuan. Hindi ka nila kakainin. Napalingon si Kara sa kanya. Hindi mo sigurado, sagot niya. Baka gawing pulutan. Bahagyang nangumiti si Rafael. Kung may mga away man, sabi nito, ako ang haharap. Hindi alam ni Kara kung bakit biglang may kung anong gumalaw sa dibdib niya sa sinabi ng lalaki. Hindi siya dapat maapektuhan. Hindi iyon parte ng kontrata. Dahan-dahang bumukas ang gate at doon niya unang nakita ang mansyon.
Malawak, tahimik. Mukhang malinis sa labas pero may bigat sa loob. Para siyang biglang napunta sa ibang mundo. Isang mundong hindi niya ginagalawan. Isang mundong hindi niya alam kung paano gagalaw. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng mga taong nakaayos ang suot. May mga ngiti, pero halatang sinusukat siya. Sila ang staff. Mahinang paliwanag ni Rafael habang naglalakad sila papasok. Huwag kang mag-alala, sanay sila. Sanay sa ano? Sa mga babaeng tulad niya na pumapasok sa mundong ito? Hindi niya tinanong. Sa loob ng mansyon, malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa pakiramdam. Lahat ay maayos. Masyadong maayos. Parang walang puwang para magkamali. Kara. Napatingin siya sa babaeng paparating mula sa hagdan. Elegant. Matikas. Hindi kailangan magtaas ng boses para maramdaman ang presensya. Ma'am, sabi ni Rafael. Ito na. Siya si Kara, dagdag ni Rafael. May fiancé. Parang may kumurot sa sikmura ni Kara. Fiancé. Lumapit ang babae at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, pero matalim. I'm Doña Celeste, sabi nito. Rafael's mother. Ngumiti si Kara at bahagyang yumuko. Magandang hapon po, magalang niyang sabi. Tumango si Doña Celeste. Mas bata ka kaysa sa inaasahan ko, diretsong sabi nito. Napangiti si Kara, pilit. Opo, taga saan ka? Tanong ni Doña Celeste. Sa Quezon City po, sagot niya. Tumango ang ginang. Anong trabaho mo? Kasunod agad. Napatingin si Kara kay Rafael saglit. May usapan na sila tungkol dito. Marketing po, sagot niya. Freelance. Tahimik sandali si Doña Celeste. Interesting, sabi nito. Hindi alam ni Kara kung papuri iyon o duda. Maya-maya, may dumating pang isang lalaki. Matangkad. Kalma. May aura ng autoridad. Dad, sabi ni Rafael. Si Kara. Welcome, sabi ng lalaki. Ako si Don Emilio. Ngumiti si Kara. Salamat po! Hindi gaanong nagsalita si Don Emilio. Pero ramdam ni Kara ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi mapanghusga. Parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya niya. Sa hapunan, tahimik si Kara. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil bawat galaw niya ay parang may nakamasid. Kumain ka, bulong ni Rafael habang inaabot ang plato niya. Okay lang ako, sagot niya. Hindi iyon totoo, pero ayaw niyang magkamali. Kailan niyo balak ang kasal? Biglang tanong ni Doña Celeste. Muntik nang mabulunan si Kara. Bago pa siya makasagot, nagsalita si Rafael. Soon, sagot nito. We're taking our time, tumango si Doña Celeste. Mabuti, sabi nito. Ang mga desisyong minamadali ay kadalasang pinagsisisihan. Napayuko si Kara. Hindi niya alam kung patama iyon. Pagkatapos ng hapunan, inihatid siya ni Rafael sa kwartong inihanda para sa kanya. Malaki, malinis. Hindi niya alam kung ilang apartment ang kasya sa loob. Kung may kailangan ka, sabi ni Rafael, sabihin mo lang. Tumango si Kara. Salamat, sagot niya. Bago tuluyang lumabas si Rafael, huminto ito sa pinto. Kara, tawag nito. Napatingin siya. Alam kong overwhelming, sabi ni Rafael. Pero okay ka. Hindi niya alam kung sinasabi nito iyon para sa kanya o para sa sarili nito. Pagkatapos maisara ang pinto, naupo si Kara sa gilid ng kama. Tahimik. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang kontrata, ang kasinungalingan, ang mundong hindi kanya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Mukha pa rin niya iyon, pero parang may suot na maskara. Kinabukasan, gumising siya sa tunog ng katok. Kara, boses ni Rafael mula sa labas. Breakfast! Pagbaba niya, naroon na sina Doña Celeste at Don Emilio. May mga papeles sa mesa. Mukhang seryoso ang usapan. Kara, sabi ni Doña Celeste. Maupo ka. Umupo si Kara, kabado.
Gusto naming makilala ka, diretsong sabi ng ginang. Hindi bilang fiancé ng anak ko, kundi bilang ikaw. Napatingin si Kara kay Rafael. Nakatitig ito sa kanya, parang sinasabing, kaya mo to. Huminga siya ng malalim. Opo, sagot niya. At doon nagsimula ang mga tanong tungkol sa pamilya niya, sa pagpapalaki sa kanya. Sa mga plano niya sa buhay, hindi siya nagsinungaling, hindi rin niya dinitalye. Simple, totoo. At sa bawat sagot niya, mas ramdam niya kung gaano siya kalayo sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakaupo. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umatras. Dahil kahit hindi ito ang mundong pinili niya, pinili niyang subukan. At sa unang pagkakataon mula nang pirmahan niya ang kontrata, napagtanto ni Kara na ang pinakamahirap sa pagpapanggap ay hindi ang pagsisinungaling sa iba, kundi ang pananatiling buo habang nasa mundong hindi mo alam kung tatanggapin ka. Kung may isang bagay na hindi kailanman pinaghandaan ni Kara Villanueva, iyon ay ang magsinungaling sa harap ng mga taong sanay ng makakita ng katotohanan. Hindi ito katulad ng simpleng palusot. Hindi ito katulad ng white lie na sinasabi para makaiwas sa gulo. Ito ay kasinungalingang kailangang paniwalaan ng lahat. At higit sa lahat, kasinungalingang kailangang panindigan. Maaga pa lamang ay gising na si Kara. Tahimik ang mansyon, pero gising na ang kaba sa dibdib niya. Naririnig niya ang mga yabag sa ibaba. Ang mahinang usapan ng mga kasambahay. Ang tunog ng kubyertos na inihahanda para sa almusal. Huminga siya ng malalim habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Simple lang ang suot niya. Hindi flashy. Hindi rin mukhang pilit. Natural, bulong niya sa sarili. Ikaw lang to. Pero kahit ilang ulit niyang sabihin iyon, hindi pa rin nawawala ang bigat sa sikmura niya. Pagbaba niya sa dining area, naroon na sina Doña Celeste at Don Emilio. Maayos ang ayos, tahimik, parang laging handa sa pagsusuri. Naroon din si Rafael de Vega, nakaupo sa dulo ng mesa. Abala sa pagbabasa ng balita sa tablet. Good morning! Maingat na bati ni Kara. Napatingin si Rafael at ngumiti. Good morning! Sagot nito. Tumango si Don Emilio. Si Doña Celeste naman ay bahagyang nangumiti, pero may bahid ng pagsusuri sa mga mata. Kumain ka, sabi ng ginang. Mahaba ang araw natin ngayon. Napakunot noo si Kara. May okasyon po ba? Tanong niya. Nagkatinginan sina Doña Celeste at Rafael. Dadating ang ilang kamag-anak, sagot ni Rafael. Gusto ka nilang makilala. Parang may kumapit sa dibdib ni Kara. Kamag-anak, ibig sabihin, mas maraming mata. Mas maraming tanong, tumango siya. Opo. Habang kumakain, tahimik si Kara. Ramdam niya ang tingin ni Doña Celeste paminsan-minsan. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. Pagkatapos ng almusal, nilapitan siya ni Rafael sa veranda. Kaya mo to, sabi nito. Natural ka lang. Napangiti si Kara ng bahagya. Madali mong sabihin, sagot niya. Tumango si Rafael. Kung may tanong na ayaw mong sagutin, dagdag niya. Tingnan mo lang ako. Bago pa siya makasagot, dumating na ang mga bisita. Isa-isa silang pumasok sa sala. May mga ngiti. May mga tanong na hindi pa binibigkas. Kara, bungad ng isang ginang. Ikaw na pala ang babaeng nakapagpatahimik kay Rafael. Napangiti si Kara, pilit. Hindi ko po sigurado, sagot niya. Pero sinusubukan ko po. May bahagyang tawa ang ilan. Ano ang una ninyong napansin sa isa't isa? Tanong ng isa pa. Tahimik si Kara. Ito na. Napatingin siya kay Rafael. Nakatitig ito sa kanya, kalmado. Huminga siya ng malalim. Hindi po namin inaasahan, simula niya. Nagkakilala po kami sa hindi planadong pagkakataon. Love at first sight? Tanong ng isa.
Napangiti si Kara. Hindi po agad, sagot niya. Pero may pakiramdam po na may tama. Hindi niya alam kung saan galing ang mga salitang iyon. Pero nang lumabas sa bibig niya, parang naging totoo. Tumango ang ilan. Parang nasiyahan. Maya-maya, nagsalita si Doña Celeste. Kara, sabi nito. Ano ang pamilya mo? Napatingin ang lahat sa kanya. Ramdam ni Kara ang bigat ng tanong. Simple lang po, sagot niya. Nanay ko po ang nagpalaki sa akin. May ate po ako at bayaw. Tumango ang ginang. At ano ang ginagawa nila? Tanong muli. Ang ate ko po ay nagtatrabaho sa private firm, sagot ni Kara. Ang bayaw ko po ay engineer. Hindi siya nagsinungaling. Pinili lang niyang huwag magdagdag. Tahimik sandali ang sala. At doon dumating ang tanong na kinatatakutan niya. Kailan niyo napagdesisyonan na magpakasal? Tanong ng isang tiyahin. Napalunok si Kara. Bago pa siya makasagot, hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Matagal na, sagot nito. Hindi lang namin agad sinabi. Napatingin si Kara sa kanya. Nagulat. Pero ngumiti siya. Opo, dagdag niya. Gusto po naming siguraduhin muna. Tumango ang mga bisita. Parang pumasa. Ngunit habang patuloy ang usapan, ramdam ni Kara ang bigat ng bawat salita. Bawat sagot ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang ipagtanggol ang isang kasinungalingan. At mas mahirap pala iyon kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng tanghalian, unti-unting umalis ang mga bisita. Nanatili sina Kara, Rafael, Doña Celeste at Don Emilio sa sala. Tahimik. Kara, biglang sabi ni Doña Celeste. May itatanong ako. Tumango si Kara. Sigurado ka ba? Tanong ng ginang. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Parang tumigil ang oras. Hindi ito tanong tungkol sa kontrata. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tanong tungkol sa kanya bilang babae. Huminga si Kara ng malalim. Opo, sagot niya. Pinili ko po ito. Hindi niya alam kung pinili ba niya talaga ang relasyon o pinili niya lang ang pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon ang katotohanang kaya niyang panindigan. Tahimik si Doña Celeste. Matagal. Pagkatapos, tumango ito. Makikita natin, sabi nito. Hindi iyon papuri. Hindi rin pagtanggi. Isa iyong babala. Pag-akyat ni Kara sa kwarto niya, doon lang niya naramdaman ang pagod. Bumagsak siya sa kama at napatingin sa kisame. Ginawa ko, bulong niya. Talagang ang ginawa ko. May kumatok sa pinto. Kara, boses ni Rafael. Binuksan niya ang pinto. Okay ka lang? Tanong nito. Tumango si Kara. Hindi ko alam, sagot niya. Pero nalampasan ko. Ngumiti si Rafael. Salamat, sabi nito. Hindi madali ang ginawa mo. Tahimik si Kara. At least ngayon, dagdag ni Rafael, alam kong kaya mong panindigan. Napatingin si Kara sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi lang siya gumaganap ng papel. Unti-unti na siyang nagiging bahagi ng mundong iyon. Isang mundong nagsimula sa kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang pinakamapanganib sa lahat ay kapag ang kasinungalingan ay nagsisimulang maging komportable. May mga bagay na hindi kayang isulat sa kontrata. Hindi iyon nasusukat sa bilang ng buwan. Hindi iyon napipigilan ng malinaw na rules. At lalong hindi iyon nawawala kahit paulit-ulit mong ipaalala sa sarili mo na lahat ay palabas lang. Matapos ang pag-alis ng mga bisita, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit para kay Kara Villanueva, mas maingay ang katahimikang iyon kaysa sa ingay ng maraming tao. Lumipas ang mga araw na parang dahan-dahang inaayos ang ritmo ng buhay niya sa bagong mundo. May mga umagang magigising siya sa amoy ng kape. May mga hapong tahimik lang siyang magbabasa sa teras.
May mga gabing uuwi si Rafael de Vega na pagod, tahimik, pero laging may maikling tanong. Kumain ka na ba? Sa una, simple lang ang sagot ni Kara. Oo. Opo. Okay lang. Wala nang dagdag. Pero habang tumatagal, napapansin niyang palagi siyang tinatanong ni Rafael. Hindi dahil kailangan, kundi dahil parang gusto lang nitong malaman. Isang hapon, nadatnan niya si Rafael sa kusina. Naka-roll up ang manggas ng polo nito. May hawak na tasa ng kape. Hindi ka ba sanay dito? Tanong ni Kara. Napatingin si Rafael at ngumiti ng bahagya. Masanay ako sa meeting room kaysa kusina, sagot nito. Napatawa si Kara, isang maikling tawa na hindi niya napigilan. Hindi ka mukhang marunong magluto, biro niya. Hindi nga, sagot ni Rafael. Pero marunong ako mag-aayos ng problema. Napangiti si Kara. Hindi lahat ng problema naaayos ng logic, sagot niya. Tumigil si Rafael. Napatingin sa kanya. Alam ko, sabi nito. May katahimikan sa pagitan nila. Hindi awkward. Hindi rin pilit. Parang sandaling pahinga mula sa lahat ng pagpapanggap. Kinabukasan, isinama siya ni Rafael sa opisina nito. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil may kontrata. Kailangan mo ring makita ang mundo ko, sabi nito. Malawak ang building. Maayos, tahimik pero puno ng galaw. Sa loob ng conference room, naupo si Kara sa gilid habang nagpe-present si Rafael. Iba ang lalaki sa harap ng mga tao. Kalma. Diretso. May awtoridad. Pinanood siya ni Kara ng tahimik. Hindi bilang fiancé. Hindi bilang kasunduan. Kundi bilang isang taong humahanga. Hindi niya namalayan na nakatitig siya hanggang sa matapos ang meeting. So, tanong ni Rafael habang naglalakad sila palabas. Nagkibit balikat si Kara. Okay lang, sagot niya. Ngumiti si Rafael. Okay lang? Hindi ka marunong magsinungaling. Napailing si Kara. Magaling ka, aminin niya. Sa ginagawa mo, tumango si Rafael. Salamat. Hindi iyon scripted. Hindi rin bahagi ng kasunduan. Isang simpleng papuri. At isang simpleng pasasalamat. Kinagabihan, umulan. Malakas. Mabigat. Nakatayo si Kara sa veranda. Nakatitig sa patak ng ulan. Hindi niya namalayang may lumapit sa likuran niya. Nilalamig ka, sabi ni Rafael. Ibinigay nito ang jacket niya at inilagay sa balikat ni Kara. Hindi kailangan, agad niyang sabi. Suot mo, sagot ni Rafael. Huwag kang magkasakit. Napahinto si Kara. Hindi iyon utos, hindi rin pangaari. Pag-aalala iyon. Hindi niya tinanggal ang jacket. Habang magkatabi silang nakatayo, walang nagsalita. Pero ramdam ni Kara ang presensya ni Rafael. Malapit, hindi mapilit. Parang nariyan lang. Kinabukasan, dumating si Rowena at Andres sa mansyon. Hindi inaasahan ni Kara. Kumusta ka? Bungad agad ng ate niya. Napangiti si Kara. Ayos lang, sagot niya. Tahimik lang si Andres pero nakamasid. Siya si Rafael, pakilala ni Kara. Nagkamayan sila. Salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko, diretsong sabi ni Andres. Tumango si Rafael. Ginagawa ko ang dapat, sagot nito. Napatingin si Kara sa kanya. Dapat? Pero bakit parang higit pa roon ang ginagawa niya? Habang nag-uusap ang mga lalaki, tinanong siya ni Rowena sa gilid. Okay ka lang ba talaga? Bulong nito. Tumango si Kara. Oo, sagot niya. Hindi madali pero okay. Tinitigan siya ni Rowena. May nagbago, sabi nito. Napakunot noo si Kara. Ano? Parang mas kalmado ka, sagot ng ate niya. Hindi sumagot si Kara. Hindi niya alam kung bakit. Pag-alis ni Rowena at Andres, tahimik ulit ang mansyon. Ngunit iba na ang pakiramdam. Habang naglalakad si Kara sa hallway, bigla siyang nadulas. Mabilis na umabot si Rafael at nahawakan ang kamay niya. Saglit lang. Pero sapat para maramdaman niya ang init. Okay ka lang? Tanong ni Rafael. Tumango si Kara.
Oo. Hindi agad binitiwan ni Rafael ang kamay niya. Hindi rin agad umatras si Kara. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam na may mali. Hindi ito parte ng kontrata. Mabilis na bumitaw si Rafael. Sorry, sabi nito. Okay lang, sagot ni Kara. Pero pareho nilang alam na hindi iyon totoo. Kinagabihan, nakaupo si Kara sa kama, hawak ang jacket ni Rafael. Naamoy pa rin niya ang pabango nito. Napapikit siya. Hindi ito kasama sa kontrata, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng paalala, hindi niya maitapon ang pakiramdam. Hindi niya mapigilan ang pag-init ng dibdib niya tuwing naaalala ang mga maliliit na sandaling iyon. Hindi mga grand gestures, hindi mga pangakong malaki, kundi mga simpleng tanong, tahimik na presensya. At mga kilos na hindi binayaran, hindi hiniling, at hindi isinulat. At doon niya unang naramdaman ang takot na hindi niya inaasahan. Hindi takot na mabuking. Hindi takot sa kontrata. Kundi takot na baka unti-unti ang pagpapanggap ay maging totoo. Hindi agad napansin ni Kara Villanueva ang pagbabago. Hindi ito dumating na may babala. Hindi ito sumabog bigla. Unti-unti lang itong pumasok. Parang ulan na dahan-dahang bumabasa sa damit mo hanggang sa saka mo lang maramdaman na basa ka na pala. Nagsimula ito sa isang umaga na tila normal lang. Nakaupo si Kara sa sala ng mansyon, may hawak na tablet habang nagbabasa ng balita. Tahimik ang paligid, tahimik ang isip niya. Hanggang sa may marinig siyang boses mula sa labas. Isang boses na hindi niya kilala. Babae. Tumayo siya at dahan-dahang sumilip sa bintana. At doon niya nakita si Rafael de Vega. Nakatayo sa may driveway, kausap ang isang babae. Elegant. Matalim ang tindig. Halatang sanay mapansin. May hawak itong sunglasses kahit hindi naman tirik ang araw. At ang ngangiti nito, hindi iyon basta ngiti. May kumpiyansa. May pag-aangkin. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumikip ang dibdib ni Kara. Hindi ito parte ng kontrata. Wala siyang karapatang makaramdam ng kung anuman. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakatingin. Lumapit ang babae kay Rafael. May sinabi ito. At saka bahagyang hinawakan ang braso ng lalaki. Hindi umilag si Rafael. Parang may kumurot sa puso ni Kara. Mabilis siyang tumalikod. Bumalik sa sofa. Pinilit magbasa ulit. Pero wala na siyang naintindihan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Kara, tawag ni Rafael. Tumayo siya. Good morning, pilit niyang sabi. May bisita tayo, sabi ni Rafael. At doon tuluyang pumasok ang babae. Kara, pakilala ni Rafael. This is Vanessa. Tumigil ang mundo ni Kara. Vanessa, ulit niya sa isip. So ikaw na pala, sabi ng babae. Diretso ang tingin, walang nangiti. Ngumiti si Kara, pilit. Ako po si Kara, tumango si Vanessa. Finally, sabi nito. Nice to meet you. Hindi alam ni Kara kung bakit parang may bahid ng pangungutya ang tono. Magkakilala na po ba tayo? Tanong ni Kara. Ngumiti si Vanessa. Not personally, sagot nito. But I know a lot about you. Napatingin si Kara kay Rafael. Tahimik lang ang lalaki. Umupo silang tatlo sa sala. Parang isang eksenang walang gustong magsalita. So, simula ni Vanessa. How long have you two been together? Bago pa makasagot si Kara, nagsalita si Rafael. Enough to know, sagot nito. Ngumiti si Vanessa. Interesting, sabi nito. Because last time we talked, wala ka pang balak magsettle. Nanahimik si Kara. May last time? Things change, sagot ni Rafael. Tumango si Vanessa. Clearly, may katahimikan na parang kutsilyong nakabitin sa hangin. May kailangan lang akong ibigay, sabi ni Vanessa sabay, abot ng folder kay Rafael. Business-related, tumayo si Rafael. Thanks, sabi nito. Tumayo rin si Vanessa at tumingin kay Kara. Take care of him, sabi nito.
Hindi madaling intindihin si Rafael. Ngumiti si Kara. Ginagawa ko po ang kaya ko. Bahagyang ngumiti si Vanessa bago tuluyang umalis. Pagkaalis nito, bumigat ang katahimikan. Kaibigan mo? Tanong ni Kara. Pilit na casual. Tumango si Rafael. Business associate? Sagot nito. Matagal na? Tanong niya. Tama lang, sagot ni Rafael. Hindi na nagtanong si Kara. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa sagot. Buong araw, hindi mawala sa isip niya ang itsura ni Vanessa. Ang kumpiyansa. Ang pamilyar na galaw kay Rafael. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng selos. Selos na wala siyang karapatan. Kinagabihan, may event na kailangang puntahan si Rafael. Formal dinner kasama ang ilang partners. Sumama ka, sabi ni Rafael. Napatingin si Kara sa kanya. Kailangan ba? Tanong niya. Mas mabuti, sagot ni Rafael. Para walang tanong, tumango si Kara. Sa event, suot niya ang isang simpleng eleganting damit. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. At doon niya muling nakita si Vanessa. Mas maganda sa gabi, mas kumpiyansa. Parang parte talaga ng mundong ito. Lumapit si Vanessa sa kanila. Kara, sabi nito. Ang ganda mo pala sa personal. Salamat, sagot ni Kara. Ngumiti si Vanessa kay Rafael. Rafael, sabi nito. Can we talk? Nag-alinlangan si Kara. Tumingin si Rafael sa kanya. I'll be back, sabi nito. Tumango si Kara. Habang nag-uusap sina Rafael at Vanessa sa isang sulok, pinilit ni Kara na ngumiti sa mga taong lumalapit. Ngunit ang mga mata niya ay palaging napapatingin sa dalawa. Magkalapit. Parang sanay na mag-usap. At doon niya naramdaman ang sakit na hindi niya inaasahan. Hindi ito bahagi ng kontrata. Hindi ito dapat mangyari. Ngunit naroon na. Lumapit si Doña Celeste kay Kara. Kilalang kilala si Vanessa sa industriya, sabi ng ginang. Matagal na silang magkaibigan ni Rafael. Tumango si Kara. Magaling po siyang kausap, sagot niya. Tinitigan siya ni Doña Celeste. Huwag kang mag-alala, sabi nito. May mga tao talagang dadaan lang. Hindi alam ni Kara kung pampalubag-loob iyon o babala. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik si Kara. Kara, tawag ni Rafael. Huminto siya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Tumango siya. Oo, sagot niya. Ngunit halatang hindi kumbinsido si Rafael. May gusto ka bang sabihin? Tanong nito. Umiling si Kara. Wala. Hindi niya pwedeng sabihin ang nararamdaman niya. Wala siyang karapatan. Kinabukasan, nakita niyang may message si Rafael sa phone nito. Mula kay Vanessa. Hindi niya binasa. Hindi niya dapat basahin. Ngunit mas masakit ang hindi pag-alam. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang tanong. Sino ba ako sa kanya? Fiancé lang sa papel. Kasunduan lang. Walang karapatan magselos. Walang karapatan masaktan. At doon niya napagtanto ang isang katotohanang ayaw niyang aminin. Mas delikado pala ang kontratang ito kapag ang pusong kasali ay nagsisimulang makaramdam ng mga damdaming hindi kailanman na pagkasunduan. May mga salitang hindi kailangang sigawan para makasakit. May mga katotohanang kahit hindi totoo, kayang sirain ang puso kapag pinaniwalaan mo. At iyon ang natutunan ni Kara Villanueva sa araw na iyon. Tahimik ang mansyon. Masyadong tahimik. Gabi na, ngunit gising pa rin si Kara. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Yakap ang unan, nakatitig sa pinto na matagal nang hindi bumubukas. Hindi pa umuuwi si Rafael de Vega. Hindi niya alam kung bakit mahalaga iyon. Hindi naman niya dapat iniintindi. Hindi naman sila tunay. Paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ang sarili. Kontrata lang. Kasunduan lang. Walang personalan. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, mas lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Tumunog ang cellphone niya. Isang message mula kay Vanessa.
Nanlamig ang mga daliri ni Kara. Hindi niya alam kung paano nakuha nito ang numero niya. Hindi niya alam kung bakit siya kinakausap. Matagal niyang tinitigan ang screen bago niya binuksan ang message. Kara, we need to talk. Gusto niyang huwag pansinin. Gusto niyang i-delete agad. Pero may bahagi sa kanya na gustong malaman. May bahagi sa kanya na gustong marinig ang totoo kahit masakit. About Rafael, parang may humigpit sa dibdib niya. Okay, sagot ni Kara matapos ang ilang segundo. Nagkita sila kinabukasan sa isang kafe. Hindi iyon ang kafe kung saan nagsimula ang lahat. Pero pareho ang pakiramdam. Mabigat, hindi komportable. Nauna si Vanessa. Nakaayos, kalma. Parang kontrolado ang sitwasyon. Umupo si Kara sa tapat niya. Diretso na tayo, sabi ni Kara. Ano ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Vanessa. Gusto ko lang maging honest, sagot nito. Bilang babae sa kapwa babae. Napakunot no si Kara. About what? Tanong niya. Huminga ng malalim si Vanessa. About Rafael, diretsong sabi nito. About sa inyo, tahimik si Kara. Alam mo ba, patuloy ni Vanessa, na nagkita kami ni Rafael last week? Parang may tumusok sa puso ni Kara. Business, mabilis niyang sagot. Ngumiti si Vanessa. Hindi lang business, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Kara. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. May nangyari sa amin, diretsyong sabi ni Vanessa. After the event, parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Hindi totoo yan, mabilis na sagot ni Kara. Ngumiti si Vanessa. Ganyan din ang sinabi ko noon, sagot nito. Hanggang sa nakita ko mismo. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Kara. Nanginginig ang boses. Dahil ayoko magmukha kang tanga, sagot ni Vanessa. Akala mo ba ikaw ang unang ginamit para sa imahe? Nanahimik si Kara. Magaling si Rafael, dagdag ni Vanessa. Magaling siyang magpaniwala. Tumayo si Kara. Ayaw kong makinig, sabi niya. Ayaw kong paniwalaan. Ngumiti si Vanessa. Hindi mo kailangan paniwalaan ngayon, sabi nito. Pero kapag nasaktan ka, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Iniwan siya ni Vanessa na parang walang iniwang sugat. Pero sa loob ni Kara, parang may nabasag. Pagbalik niya sa mansyon, dumiretso siya sa kwarto. Isinara ang pinto at doon bumuhos ang luha. Hindi siya umiiyak dahil selos. Umiiyak siya dahil umasa. Bumalik sa isip niya ang mga gabing tahimik lang si Rafael. Ang mga pagkakataong umuuwi itong hating gabi. Ang mga sagot nitong palaging maikli. Bakit pa ba ako umasa? Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, umuwi si Rafael. Hindi niya agad napansin si Kara sa sala. Kara? Tawag nito. Hindi siya sumagot. Umakyat si Rafael sa kwarto niya at kumatok. Kara! Tawag nito ulit. Binuksan ni Kara ang pinto. Namumula ang mata. Halatang umiyak. Okay ka lang ba? Tanong ni Rafael. Halatang nag-aalala. Hindi sumagot si Kara. Anong nangyari? Tanong niya ulit. Huminga ng malalim si Kara. May nangyari ba sa inyo ni Vanessa? Diretsong tanong niya. Nanlaki ang mata ni Rafael. Ano? Tanong nito. Sumagot ka, mariing sabi ni Kara. May nangyari ba? Umiling si Rafael. Wala, sagot nito. Anong sinasabi mo? Tumawa si Kara, mapait. Ganyan ka kagaling, sabi niya. Kahit sa harap ko, kaya mong magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, mariing sabi ni Rafael. Talaga? Tanong ni Kara. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkita kayo? Dahil wala namang ibig sabihin, sagot ni Rafael. Napailing si Kara. Lahat ng to wala ring ibig sabihin, sabi niya. Kasama na ako. Kara, tawag ni Rafael. Huwag, putol ni Kara. Huwag mo akong kausapin na parang mahalaga ako. Tahimik si Rafael. Ikaw ang pumayag sa kontrata, sabi nito. Napatingin si Kara sa kanya.
Oo, sagot niya. At doon ako nagkamali. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafael. Pumasok siya sa kwarto at nagsimulang mag-empake. Kara, sumunod si Rafael. Hindi mo kailangang umalis. Tumigil si Kara. Hindi ko kailangang manatili, sagot niya. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako. Kara, sabi ni Rafael, mas mababa ang boses. Wala akong ginawa. Humarap si Kara sa kanya. Hindi ko na alam kung alin ang totoo, sabi niya. At ayokong manatili sa lugar na puno ng kasinungalingan. Kinuha niya ang maleta. Hindi ito parte ng kontrata, sabi ni Rafael. Tumigil si Kara. Exactly, sagot niya. Dahil hindi na ito kontrata. Bumaba siya ng hagdan, dala ang maleta. Nagulat ang mga kasambahay. Ma'am? Tanong ng isa. Aalis na ako, sagot ni Kara. Sa may pinto, nadatnan niya sina Doña Celeste at Don Emilio. Nanlaki ang mata ng ginang. Kara? Tanong ni Doña Celeste. Napayuko si Kara. Pasensya na po, sabi niya. Hindi ko na po kaya. Bago pa sila makapagsalita, lumabas na si Kara. Sa loob ng sasakyan, sa kanya tuluyang pinakawalan ang luha. Hindi dahil iniwan niya ang mansyon, kundi dahil iniwan niya ang sarili niya sa isang kasinungalingang umasa siyang magiging totoo. At habang papalayo ang sasakyan, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya. Kung peke lang ang lahat, bakit ganoon kasakit ang iniwan? Hindi dahil galit siya. Hindi dahil nasaktan ang ego niya. Kundi dahil sa unang pagkakataon, ramdam niya ang isang uri ng pagkawala na hindi kayang punan ng kahit anong paliwanag. Tahimik ang mansyon. Masyadong tahimik. Wala ang mahinang yabag ni Kara sa hallway. Wala ang tunog ng tasa ng kape sa umaga. Wala ang presensyang hindi niya namalayang nasanay na pala siya. Bumaba si Rafael sa sala. Nakatayo siya roon, nakatingin sa pintong pinaglabasan ni Kara. Hindi siya humabol. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil natigilan siya sa isang katotohanang hindi niya agad nakita. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Kinabukasan, tinawag siya ni Doña Celeste sa study room. Rafael! Mariing sabi ng ina. Anong nangyari? Umupo si Rafael sa harap ng mesa. Umalis si Kara, sagot niya. Alam ko, sabi ng ginang. Pero bakit? Tahimik si Rafael. Dahil sa kasinungalingan, sagot niya. Tinitigan siya ni Doña Celeste. Kanino? Tanong nito. Napabuntong hininga si Rafael. Sa lahat, sagot niya. Pero higit sa lahat, sa sarili ko. Nanahimik si Doña Celeste. Vanessa, dagdag ni Rafael. May sinabi siya kay Kara. Kumunot ang noo ng ginang. Anong sinabi? Na may nangyari sa amin, sagot ni Rafael. Kahit wala, tumayo si Doña Celeste. Alam kong wala, sabi nito. Kasama kita nung gabing sinasabi niya. Napatingin si Rafael sa ina. Alam mo? Tanong niya. Tumango si Doña Celeste. Alam din ng ama mo, sabi nito. At kung naroon ka man, bakit mo hinayaan umalis si Kara nang hindi mo ipinaliwanag? Napayuko si Rafael. Dahil natakot ako, sagot niya. Natakot ako na baka kapag sinabi ko ang totoo, aminin ko na rin ang hindi ko pa kayang aminin. Tahimik ang silid. Rafael! Seryosong sabi ni Doña Celeste. Ang mga kasinungalingang pinapatagal ay lalong sumasakit. Tumango si Rafael. Alam ko, sagot niya. Lumabas siya ng mansyon at agad tinawagan si Vanessa. Hindi sumagot. Tinawagan niya ulit at ulit hanggang sa may pumasok na message. Busy. What is it? Diretsong sagot ni Rafael. Why did you lie to Kara? Matagal bago sumagot si Vanessa. Because someone had to tell her the truth. Napangiti si Rafael, walang saya. That wasn't the truth, sagot niya. And you know it.
Tumunog ulit ang phone. You don't get to choose what hurts people, sagot ni Vanessa. You chose to play games. Huminga ng malalim si Rafael. This ends now, sagot niya. Don't contact Kara again. Walang sagot. Hindi na siya naghintay pa. Lumabas si Rafael at dumiretso sa bahay ni Rowena at Andres. Hindi siya sigurado kung naroon si Kara. Pero iyon lang ang lugar na alam niyang pupuntahan niya. Pagdating niya roon, bumukas ang pinto at bumungad si Andres. Kara? Tanong agad ni Rafael. Tahimik si Andres. Nasa loob, sagot nito. Pero kung pupunta ka rito para guluhin siya? Para magpaliwanag, putol ni Rafael. At humingi ng tawad. Tahimik si Andres sandali bago siya tumabi. Nasa sala si Kara. Nakatulala. May hawak na tasa ng tsaa. Nang makita niya si Rafael, agad siyang tumayo. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Huminga ng malalim si Rafael. Para sabihin ang totoo, sagot niya. Napangiti si Kara, mapait. Huli ka na, sagot niya. Natapos na ang kontrata sa sandaling umalis ako. Hindi kontrata ang habol ko, sabi ni Rafael. Tahimik si Kara. Vanessa lied, diretsong sabi ni Rafael. Walang nangyari sa amin, never. Napalingon si Kara. Lahat ng sinasabi mo ngayon ay convenient, sagot niya. Totoo, sagot ni Rafael. At may patunay. Inilabas niya ang phone at ipinakita ang messages, ang timestamps, ang mga taong kasama niya noong gabing sinasabi ni Vanessa. Hindi agad tumingin si Kara. Nagkita kami, dagdag ni Rafael. Pero wala akong ginawa. Dahil kahit noon pa, alam ko nang mali. Mali dahil? Tanong ni Kara, nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Mali dahil may mahalaga na sa akin, sagot niya. Nanlaki ang mata ni Kara. Hindi kita pinrotektahan, patuloy ni Rafael. Hindi kita ipinaglaban agad, at iyon ang kasalanan ko. Tahimik ang sala. Kara, sabi ni Rafael, mas mababa ang boses. Hindi ko sinimulan ng lahat dahil sa damdamin, pero hindi ko rin kayang itanggi kung saan ito humantong. Umiling si Kara. Hindi mo pwedeng sabihin yan ngayon, sabi niya. Hindi pagkatapos ng lahat. Aminado ako, sagot ni Rafael. Ginamit ko ang kontrata para iwasan ang commitment, pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na kayang magtago. Napapikit si Kara. Hindi mo alam kung gaano kasakit, sabi niya. Umuwi ako dito pakiramdam ko isa lang akong ekstrang papel sa buhay mo. Lumapit si Rafael, ngunit huminto siya sa gitna. Hindi ka papel, sabi niya. Hindi ka rin kasunduan. Kung ganoon, ano ako? Tanong ni Kara. Tahimik si Rafael saglit. Pagkatapos, diretsong sinabi ang mga salitang hindi na niya kayang pigilan. Mahal kita. Parang tumigil ang mundo. Hindi umiyak si Kara agad. Hindi rin siyang ngumiti. Tama ka, sabi niya matapos ang ilang segundo. Hindi mo dapat sinabi yan ngayon. Huminga si Rafael. Pero kailangan mong malaman, sabi niya. Kahit hindi mo tanggapin. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala, sagot ni Kara. Napagod na akong umasa, tumango si Rafael. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Hindi kita hihilahin pabalik. Tahimik si Kara. Pero gusto kong malaman mo, dagdag ni Rafael, na kung pipiliin mo ang sarili mo ngayon, igagalang ko. Pero kung sakaling balikan mo ang katotohanan ito, tumigil siya. Nasa akin pa rin ang pintuan. Tahimik si Kara. Nakatitig lang siya sa sahig. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Hindi ko pa kayang bumalik, sabi niya. Hindi pa na ngayon, tumango si Rafael. Naiintindihan ko, sagot niya. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa pinto. Kara, sabi niya. Salamat. Para saan? Tanong niya. Sa pagpapaalala sa akin, sagot ni Rafael, na ang totoo
Kahit masakit, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kasunduan. Umalis si Rafael. Naiwan si Kara sa sala, mag-isa. At sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa mansyon, hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi takot. Takot na baka ang lalaking iniwan niya ay ang lalaking matagal na palang hinahanap ng puso niya. Hindi agad nagbago ang mundo kinaumagahan. Sumikat pa rin ang araw. Bumukas pa rin ang mga tindahan. Nagpatuloy pa rin ang mga tao sa kani-kanilang buhay. Pero para kay Kara Villanueva, parang may kulang. Parang may naiwan sa gitna ng lahat ng ingay. Nagising siya sa guest room ng bahay ni Rowena at Andres, nakatitig sa kisame. Hindi siya nanaginip, pero pakiramdam niya parang may bumabagabag pa rin sa dibdib niya. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Rafael de Vega. Mahal kita. Hindi iyon scripted. Hindi iyon parte ng kontrata. At hindi iyon madaling baliwalain. Bumangon si Kara at naglakad papunta sa kusina. Nandoon si Rowena, nagtitimpla ng kape. Hindi ka pa natutulog ng maayos, sabi ng ate niya nang mapansin siya. Umiling si Kara. Hindi pa, sagot niya. Tumingin si Rowena sa kanya. Matagal. Pumunta siya rito kahapon, sabi nito. Tumango si Kara. Oo, sagot niya. Anong sinabi niya? Tanong ni Rowena. Maingat ang tono. Tahimik si Kara saglit bago siya umupo. Sinabi niya ang totoo, sagot niya. Hindi lahat, pero sapat para guluhin ako. Napabuntong hininga si Rowena. Kara, sabi nito, hindi kita itutulak pabalik sa kanya, pero gusto kong itanong. Tumingin si Kara sa ate niya. Masaya ka ba nang wala siya? Tanong ni Rowena. Hindi agad sumagot si Kara. Hinawakan niya ang tasa ng kape. Mainit. Parang dibdib niya. Hindi ko alam, sagot niya. Mas payapa siguro, pero mas tahimik. Tumango si Rowena. Minsan, sabi nito, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Hindi na sumagot si Kara. Buong araw, sinubukan niyang maging abala. Naglinis siya, nagbasa, nanonood ng kung ano-ano. Pero kahit anong gawin niya, may isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Ano ba talaga ang pinili ko? Ang sarili ko ba? O ang takot ko? Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik ding nakaupo si Rafael sa opisina niya. May mga dokumentong nakahilera sa mesa. May mga tawag na hindi sinasagot. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Sanay siyang magdesisyon. Sanay siyang magtakda. Pero ngayon, may isang bagay na wala sa kontrol niya. At iyon ay ang desisyon ni Kara. Lumapit si Don Emilio sa opisina niya. Rafael, sabi ng ama niya, hindi ka nakikinig. Huminga ng malalim si Rafael. Sorry, sagot niya. Hindi ito tungkol sa negosyo, sabi ni Don Emilio. About ito sa babaeng umalis. Tahimik si Rafael. Pinili mo bang habulin siya? Tanong ng ama. Umiling si Rafael. Hindi, sagot niya. Pinili kong igalang siya. Tumango si Don Emilio. Iyon ang kauna-unahang tamang desisyon mo sa usaping ito, sabi nito. Napatingin si Rafael sa ama niya. Pero hindi iyon nangangahulugang hihinto ka, dagdag ni Don Emilio. May mga laban na hindi hinahabol, pero ipinaglalaban kapag binigyan ng pagkakataon. Hindi na sumagot si Rafael. Kinagabihan, nakatanggap si Kara ng isang mensahe. Mula kay Doña Celeste. Kara, kung may oras ka, gusto sana kitang makausap. Matagal niyang tinitigan ng screen. Hindi siya sigurado kung handa na siya. Pero may parte sa kanya na gustong harapin ang lahat. Hindi na tumakbo. Hindi na umiwas. Okay po, sagot niya. Nagkita sila kinabukasan sa isang tahimik na restaurant. Hindi marangya. Hindi rin formal. Umupo si Kara sa tapat ni Doña Celeste. Kumusta ka? Tanong ng ginang. Okay lang po, sagot ni Kara. Tumango si Doña Celeste. Hindi ako humihingi ng paumanhin para sa anak ko, diretsyong sabi nito.
Pero gusto kong linawin ang isang bagay. Tumingin si Kara sa kanya. Hindi ka kasangkapan, sabi ni Doña Celeste. Hindi ka kontrata. Napangiti si Kara, mapait. Iyon po ang pakiramdam ko, sagot niya. Dahil pinayagan mo, sagot ng ginang. At dahil hinayaan ka rin naming masaktan, tahimik si Kara. Hindi kita hinihila pabalik, patuloy ni Doña Celeste. Pero gusto kong malaman mo na kung pipiliin mo ang anak ko, hindi na ito magiging pagpapanggap. Napalunok si Kara. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot niya. Hindi pa rin ako sigurado. Tumango si Doña Celeste. Ang pag-ibig, sabi nito, ay hindi sigurado, kaya nga pinipili. Pag-uwi ni Kara, umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Wala ng kontrata, wala ng kasinungalingan. Ang natitira na lang ay ang desisyon niya. Lumabas siya ng bahay at naglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa napansin niyang nakatayo siya sa harap ng mansyon ni Rafael. Hindi siya tinawagan. Hindi siya inimbitahan. Nandito lang siya. Huminga siya ng malalim at pumasok. Nasa sala si Rafael, hawak ang phone. Nagulat ito nang makita siya. Kara? Tanong niya. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya. Hindi ako bumalik para sa kontrata, sabi niya. Hindi rin para sa pera. Tahimik si Rafael. Bumalik ako, patuloy niya, para piliin kung ano ang totoo. Huminga si Rafael, mabigat. At ano ang pinili mo? Tanong niya. Tumingin si Kara sa kanya. Diretso. Walang takot. Pinili kong subukan, sagot niya. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil ayokong mabuhay sa tanong na, paano kung? Hindi nagsalita si Rafael. Lumapit lang siya at hinawakan ang kamay ni Kara. Hindi kita bibiguin, sabi niya. Hindi sumagot si Kara. Hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil sa sandaling iyon, sapat na ang pagpili. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kwento nila. Hindi na bilang kontrata, hindi na bilang kasinungalingan, kundi bilang dalawang taong piniling harapin ang takot, magkasama. Hindi biglaan ang pagbabago. Walang fireworks, walang dramatic announcement, walang mga salitang mula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Ang meron lang ay katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat. Isang katahimikang hindi na kailangang punuin ng kasinungalingan. Sa unang gabi ng pagbabalik ni Kara Villanueva sa mansyon, magkatabi sila ni Rafael de Vega sa sala. Hindi magkahawak, hindi rin magkalayo. May pagitan. Isang pagitan na hindi na takot, kundi respeto. Hindi kita ibabalik sa papel na hindi mo ginusto, mahinang sabi ni Rafael. Kung may itatanong sila, ako ang sasagot. Tumango si Kara. Salamat, sagot niya. Hindi iyon scripted. Hindi rin bahagi ng dating kasunduan. Kinabukasan, nagising si Kara sa amoy ng kape. Bumaba siya at nadatnan si Rafael sa kusina. Nagising ka na pala, sabi ng lalaki. Oo, sagot niya. Maaga. Ngumiti si Rafael. May meeting ako mamaya, sabi nito. Pero babalik ako agad. Tumango si Kara. Hindi mo kailangang magmadali, sagot niya. Napatingin si Rafael sa kanya. Gusto ko, sabi nito. Tahimik silang dalawa saglit, hindi awkward, hindi rin pilit. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang normal. Pero ibang klaseng normal. Hindi na sila nag-e-ensayo ng sagot bago humarap sa pamilya. Hindi na sila nagkikindatan para ipaalala ang papel na ginagampanan. Kapag may tanong, totoo ang sagot. Kapag may katahimikan, hinahayaan. Isang hapon, dumating sina Doña Celeste at Don Emilio sa teras kung saan nagkakape si Kara. Kara, bungad ni Doña Celeste. Kumusta ka? Opo, maayos naman po, sagot ni Kara. Tumango ang ginang. May gusto kaming linawin, sabi nito. Kung anuman ang mangyari sa pagitan ninyo ni Rafael,
Wala nang pagpapanggap. Tahimik si Kara. Hindi ka na obligasyon, dagdag ni Don Emilio. Pinili ka na. Napangiti si Kara, marahan. Salamat po, sagot niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nanghina. Dahil sa unang pagkakataon, ramdam niyang tinatanggap siya bilang siya, hindi bilang papel. Sa opisina ni Rafael, may mga bulong-bulungan. May mga tanong, may mga tingin. Ngunit sa tuwing may magtatangkang usisain si Kara, malinaw ang tindig ni Rafael. Partner ko siya, diretsong sabi niya. At mahalaga siya sa akin. Walang paliwanag. Walang dagdag. At sa bawat beses na maririnig iyon ni Kara, may bahagi sa kanya na unti-unting gumagaling. Isang gabi, dumating si Vanessa sa isang charity event na dinaluhan nila. Hindi maiwasan ang pagtatagpo. Lumapit si Vanessa kay Kara. Kumusta? Tanong nito. Ayos lang, sagot ni Kara. Ngumiti si Vanessa, ngunit wala na ang dating kumpiyansa. Hindi ako nandito para manggulo, sabi nito. Gusto ko lang sabihin, sorry. Nanlaki ang mata ni Kara. Hindi mo kailangang... May mga bagay na ginagawa ang tao kapag nasasaktan, putol ni Vanessa. At mali ang ginawa ko. Tahimik si Kara saglit. Salamat, sagot niya. At sana maging maayos ka rin. Umalis si Vanessa na parang isang pahinang tuluyan ng naisara. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik si Rafael. Okay ka lang? Tanong ni Kara. Tumango si Rafael. Mas okay ako ngayon, sagot nito. Bakit? Tanong niya. Dahil malinaw na ang lahat, sagot ni Rafael. Wala na akong tinataguan. Huminto si Kara. At ako? Tanong niya. Lumapit si Rafael sa kanya. Ikaw ang dahilan, sabi nito. Kung bakit natuto ako maging tapat. Hindi siya hinawakan. Hindi siya hinalikan. Pero mas mabigat ang sinabi kaysa sa anumang pisikal na kilos. Sa mga gabing magkasama sila, natutunan nilang maging komportable sa katahimikan. Sa mga umagang magkalayo sila, natutunan nilang magtiwala. Hindi perpekto ang lahat. May mga tampuhan. May mga pagod na araw. Pero wala nang kasinungalingan. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, inimbitahan ni Rafael si Kara sa garden. Tahimik ang paligid. May ilaw ng mga parol. Hindi enggrande. Kara, sabi ni Rafael, may gusto akong itanong. Napakunot noo si Kara. Ano? Tanong niya. Huminga si Rafael. Handa ka na bang manatili? Tanong niya. Hindi bilang kasunduan, kundi bilang partner ko? Hindi agad sumagot si Kara. Tumingin siya sa paligid, sa bahay, sa taong kaharap niya. Hindi ito ang mundo na pinangarap niya, pero ito ang mundong pinili niyang pasukin. Oo, sagot niya. Handa na akong manatili. Ngumiti si Rafael. Hindi malaki, hindi maingay, ngunit totoo. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanilang dalawa na hindi na nila kailangang magpanggap. Dahil ang relasyong pinili nila ay hindi na nakatali sa kontrata. Hindi na rin itinayo sa kasinungalingan. Ito ay itinayo sa pagpili, sa katotohanan, at sa lakas ng loob na manatili kahit walang kasiguraduhan. May mga kwentong nagsisimula sa pangarap, may mga kwentong isinilang sa pagkakataon, at may mga kwentong tulad ng kina Kara Villanueva at Rafael de Vega, nagsimula sa isang kasinungalingan pero nagtapos sa katotohanang hindi na kailanman kailangang itago. Hindi agad naging perpekto ang mga sumunod na araw. Walang biglang happy ever after na parang sa pelikula. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi na sila nagtatago. Sa umagang tahimik ang mansyon, magkatabi silang nagkakape sa teras. Hindi na kailangang magsalita para malaman ang nararamdaman ng isa't isa. Alam mo, biglang sabi ni Kara, minsan iniisip ko kung paano kung hindi kita piniling balikan. Napatingin si Rafael sa kanya. Iniisip ko rin yon, sagot niya. At natatakot pa rin ako sa sagot.
Ngumiti si Kara. Siguro, sabi niya, hindi naman natin kailangang malaman lahat ng sagot. Tumango si Rafael. Ang mahalaga, sagot niya, pinili natin ang isa't isa kahit walang kasiguraduhan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ibang klaseng normal. Hindi na tinatawag si Kara bilang fiancé sa mga meeting. Tinatawag na siyang partner. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa presensya. Sa unang pagkakataon, isinama ni Rafael si Kara sa isang major board meeting. Hindi bilang dekorasyon, hindi bilang simbolo, kundi bilang taong may opinyon. Anong tingin mo? Tanong ni Rafael sa kanya sa gitna ng diskusyon. Nagulat ang ilan. Pero huminga ng malalim si Kara at nagsalita. Kung gusto nating magmukhang totoo ang brand, sabi niya, kailangan nating itigil ang pagpapanggap. Nagkatinginan ang mga board members. Ngumiti si Rafael. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Don Emilio kay Kara. Magaling, sabi nito. Hindi ka lang asawa ng anak ko. Napangiti si Kara. Salamat po, sagot niya. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Rafael sa garden, huminto ito bigla. Kara, tawag niya. Humarap siya. Naalala mo ba, sabi ni Rafael, ang kontratang pinirmahan natin noon? Tumango si Kara. Naalala ko, sagot niya. Kinuha ni Rafael ang isang folder mula sa bulsa ng coat niya. Ibinigay kay Kara. Binuksan niya iyon. Ang kontrata. Ngunit may isang bagay na iba. May marka sa gilid, may lagda, at may petsa. Pinawalang bisa ko na, sabi ni Rafael. Matagal na. Nanlaki ang mata ni Kara. Hindi mo sinabi, sabi niya. Ngumiti si Rafael. Dahil gusto kong manatili ka, sagot niya. Hindi dahil may papel na nagsasabing kailangan. Hindi napigilan ni Kara ang mapaluha. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa kahulugan nito. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon, dumating sina Rowena, Andres, Esther, Doña Celeste, at Don Emilio sa mansyon. Hindi ito meeting, hindi ito formal. Isang simpleng hapunan. Habang nagkakainan, biglang nagsalita si Doña Celeste. Kara, sabi ng ginang, kung hindi ka dumating sa buhay ng anak ko, hindi ko alam kung kailan siya matutong maging totoo. Napangiti si Kara. At kung hindi po ako nasaktan, sagot niya, hindi ko rin po malalaman kung paano pumili ng tama. Nagkatinginan silang lahat, may katahimikan, pero hindi mabigat. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Rafael kay Kara sa veranda. May gusto akong sabihin, sabi niya. Sagot niya. Huminga si Rafael. Hindi ko kailanman pinangarap ang kasal, sabi niya. Pero kung may isang taong gusto kong makasama sa bawat umaga, bawat takot, bawat laban. Tumigil siya saglit. Ikaw yon. Napangiti si Kara, may luha sa mata. Hindi mo kailangang mangako, sabi niya. Ang mahalaga, nandito ka. Ngumiti si Rafael. Pero gusto ko, sagot niya. Makalipas ang ilang linggo, isang simpleng seremonya ang ginanap sa garden ng mansyon. Walang ingranding bisita, walang media, pamilya, kaibigan, at katahimikang puno ng kahulugan. Habang naglalakad si Kara, papunta kay Rafael, hindi siya nanginginig, hindi siya natatakot, dahil hindi na ito kontrata, hindi na ito palabas. Ito ay desisyong ginawa niya ng malinaw ang isip at buo ang loob. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Hindi kita pinili dahil kailangan, bulong niya. Pinili kita dahil gusto ko. Tumango si Kara. At pinili kita, sagot niya. Kahit alam kong pwede akong masaktan ulit. Nagpalitan sila ng panata. Hindi perpekto, hindi scripted, totoo. Pagkatapos ng seremonya, magkatabi silang nakatayo sa garden. Kung may magtatanong, sabi ni Kara, paano nagsimula ang kwento natin? Ngumiti si Rafael. Sabihin natin ang totoo, sagot niya.
Nagsimula sa isang kasinungalingan at nagtapos sa isang pagpili, dagdag ni Kara. Magkahawak kamay silang tumingin sa langit. At sa wakas, malinaw na malinaw sa kanilang dalawa. Hindi lahat ng kasinungalingan ay nagsisira. May ilan na nagtuturo kung ano ang hindi mo na dapat balikan. At may ilang kasinungalingan na, kapag hinarap ng tapang at katotohanan, ay nagiging simula ng pag-ibig na pinili, araw-araw. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.